Sa isang maliit at malayong village, isang midwife ang nagpapaanak sa babaeng buntis. Isang batang babae ang isinilang. Ngunit bago pa man makita ni Ashu ang kanyang anak, itinakas na ito ng kanyang asawa na si Ashang. Nilalakbay ni Ashang ang bata sa isang madilim na pasilyo papunta sa ilog, kung saan ito ang daanan papuntang village. Bigla na lamang nahulog ang bucket na naglalaman ng bata sa ilog at namatay ito. Nang magising si Ashu, hinanap nito ang kanyang anak. 6 na buwan ang lumipas. Isang araw, dinala ni Ashu ang kanyang anak na si Tremble para maglaba ng mga damit. Isang matchmaker ang pumunta sa tabing ilog at kinuha nito ang bata. Dinala niya ito sa palankin at nagbukas ang kurtina nito kung saan makikita ang isang babae. Nahintatakutan ng bata. Nagpumiglas ito at nagtatakbo. Hinabol ito ng matchmaker sa ilog at nag-umpisang kausapin si Ashu. Habang pinagmamasdan sila ng mayamang babae, hawi ang kurtina. Bilang kasal na babae sa isang mahirap na pamilya, kinausap siya ng matchmaker. Natakot si Ashu kaya iniwan ito. Ngunit nang umuwi siya ng dapit hapon, narinig niya ang buong pag-uusap ng matchmaker at ng kanyang asawa. Nalaman niyang nakikipag-usap ang babae para sa ibang tao. Pinipilit nitong pumayag si Ashang na kumbinsihin si Ashu para isanla siya kapalit ng salapi. Nagalit si Ashu, wala siyang maapuhap na salita. Dahil sa napakaraming utang ni Ashang, nagugutom din ang kanyang asawa at anak. At ngayon, na kailangan niyang isanla ang kanyang asawa, nagagalit siya sa kanyang sarili. Lumabas ito papunta sa ilog at ninais niyang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit si Ashu ay nag-isip. Nag-aalala sa karamdaman ng kanyang asawa. Inutusan niya ang kanyang anak upang hanapin ang ama nito. Kinaumagahan, nagpunta si Ashang sa ancestral house ng mayamang pamilya na nais bumili sa kanyang asawa. Nilagdaan niya ang kontrata gamit ang kanyang fingerprint. Isinangla niya ang kanyang asawa sa halagang 80 yuan kay Ishotai sa 3 taon upang magkaroon siya ng anak. Mayroong isang tula. A shred is my fond mother's hand moving, for her son to wear the clothes are living. With her whole heart she's sewing and sewing, for fear all year been roving and roving. Ngunit sa pagkakataong ito, ang taong lilisan ay hindi ang anak, kundi ang ina na walang magawa nang siya ay isanla. Pinunasan ni Ashu ang luha sa mga mata ng kanyang anak. Kinaumagahan, hinatid si Ashu ng kanyang asawa sa palankin nang bumili sa kanya. Naglakbay ito papunta sa bahay ng mayamang pamilya sa ibayong kabundukan. Nang dumating siya, binati siya ng mayamang babae na nakita niya sa ilog noong nakaraang araw. Habang binamasdan ng babae si Ashu, nagandahan siya dito. Hindi ito katulad noong babaeng nakita niyang naglalaba na madumi at pangit tignan. Agad na inis si Mrs. Lee at nagsisi sa kanyang desisyon. Ngunit ang kanyang desisyon ay hindi na mababago pa. Wala siyang magagawa, kaya sinamahan niya si Ashu sa itaas ng bahay. Sa kabilang bintana, naghihintay si Ishotai sa kanya. Nang makita niya ang mukha ni Ashu, sobra ang kanyang tuwa. Naisip niya sa ugali ng kanyang asawa. Ikukuha siya nito ng maaanakan na pangit at mataba. Dahil sa kanyang kabiglaan, hindi niya mapigilang mapangiti. Pumapalakpak ang kanyang tenga sa tuwa. Nang gabing iyon, malungkot na pinuntahan ni Mrs. Lee ang kanyang asawa dahil galing ito kay Ashu. Pagkatapos niyang sisihin ang kanyang sarili dahil hindi niya ito mabigyan ng anak.
Sinabi niya sa kanyang asawa na madaliin ang kanilang plano sa madaling panahon para makabalik na sa kanya. Si Ishotai ay isang lalaki na marespeto at mapagmahal sa asawa. Hindi siya pumapayag na magkaroon ng ibang babae sa ilang taon. Kahit walang anak, sa edad na 50, ay hindi siya nagrereklamo. Pinilit lamang siya ng kanyang ninuno na kumuha ng ibang babae upang magkaanak. Ngunit sa pagkakataong ito, nagustuhan niya si Ashu. Sabik na sabik siyang makuha ito. Inamoy nito ang mabangong buhok ni Ashu at animoy na lasing siya sa halimuyak nito. Pinaupo niya ito sa kama at nagsimula na silang magsiping habang umuugoy ang mga kandila sa oras ng hating gabi. Matagal naghintay si Mrs. Lee sa kanyang asawa nang mahulog ang puting banga sa sahig na nagpagising sa katahimikan ng gabi. Pinuntahan ito ng mga kasambahay at nagtuturoan sila kung sino ang may kasalanan. Dumungaw si Mrs. Lee sa bintana at nagsisigaw sa mga ito dahil nagising daw siya sa ingay. Kinaumagahan, maagang nagising si Ishotai at makikita sa mukha nito ang sobrang galak habang nagsasabi siya ng mga tula sa kanyang asawa. Ngunit ang tulang ito ay para kay Ashu. Mula noon, naging malapit na ang lalaki kay Ashu. Nag-aalala na siya kapag nasasaktan ito. Sinisigurado din ng lalaki na mabibigyan ng sapat na makakain si Ashu. Isang araw, umuwi itong lasing galing sa kasalan kasama ang kanyang asawa. Nagkunwari itong hindi lasing nang makaharap si Ashu upang hindi ito mag-alala. Natuwa naman si Ashu sa ikinilos ni Ishotai. Mas lalo silang naging malapit sa isa't isa at palaging nagsisiping. Naging masunuri ng lalaki sa kanya. Minsan humiling siya sa lalaki na gusto niyang kumain ng kahel. Nagmadali itong bumili para sa kanya. Ngunit nang ibinigay na ni Ishotai ang mga kahel, tumakbo ito at nagsusuka. Nahintatakutan ng lalaki. Akala niya ay kung napano na si Ashu. Ngunit si Mrs. Lee na nagmamasid sa kanila, nagkunwari itong mabait at lumapit kay Ashu. Alam na nitong nagdadalang tao siya. Mula noon, pabait ng pabait si Mrs. Lee kay Ashu. Hindi na nito pinayagan na magtrabaho pa siya at pinakitunguhan na siya ng maayos. Kahit na ang kanilang kasambahay ay itinuring na si Ashu na pangalawang asawa ng kanyang among lalaki. Pagkatapos ng 9 na buwan, iniluwal niya ang batang lalaki. Dahil sa sobrang saya ni Ishotai, hindi pa nito magawang makapagsalita. Ang buong pamilya ay nagpunyagi. Nag-aalala si Ashu, hindi sa kanyang anak, kundi kay Mrs. Lee. Sobra na itong nagsiselos sa kanya dahil mas pinapaboran siya ng asawa nito, kaya kalaban ang turing sa kanya ng babae. Nang araw na papangalanan na ang bata, naging mapili si Ishotai sa pagpili ng pangalan ng kanyang anak. Kinarga ni Ashu ang kanyang anak at naalala niya ang kanyang anak na panganay na si Tremble. Bigla siyang nakaisip ng ipapangalan sa kanyang sanggol na anak. Sinabi niya sa mag-asawa na Shubol ang kanyang nais na pangalan ng sanggol. Natuwa naman dito si Ishotai dahil ang sanggol ay ipinanganak ng late autumn at siya rin mismo ay ipinanganak din ng ganong panahon, kaya pumayag ito. Sinabi niya sa kanyang asawa na nais niyang doon muna manirahan si Ashu ng ilang taon upang alagaan ang sanggol. Nang marinig ito, sumiklab sa galit at selos si Mrs. Lee. Kumuha siya ng ibang tagapag-alaga ng bata at kinuha ito kay Ashu. Sinabi nito sa kanya na siya ang legal wife ni Ishotai, kaya siya ang tunay na ina ng sanggol. Mula noon, bumalik muli si Ashu sa posisyong bilang kasambahay.
Ginagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho, ngunit hindi kontento si Mrs. Lee dito. Inuutusan din siyang magpakain ng mga alagang baboy at itapon ang mga diaper na ginamit ng bata. Si Ashu ang pinakamalungkot na miyembro ng pamilyang Lee. Hindi man lang niya mahawakan ng kanyang sariling anak. At kapag nakita ni Mrs. Lee na kinuha niya ng sapilitan ang sanggol, pinaparusahan siya nito. Dahil sadya namang mabait si Ishotai kay Ashu, binigyan siya nito ng pulseras na lingid sa kaalaman ng kanyang asawa. Ipinangako din ni Ishotai sa kanya na kapag tumungtong ng 1 taon ang kanilang anak, uutusan niya ang kanyang asawa na ibalik ang bata kay Ashu. Dumating ang araw ng unang taon ng kapanganakan ng bata. Bigla na lamang sumulpot si Ashang, ang asawa ni Ashu, na may dalang regalo. Nang makita nito si Ashu, ipinaliwanag niya kung bakit siya naroroon. Hindi siya nagpunta upang ipagdiwang ang kaarawan ng bata o iuuwi na siya, kundi humingi ito ng pera para sa pagpapagamot ni Tremble, ang kanilang anak. Naging alipin ni Mrs. Lee si Ashu ng panahong iyon. Paano siya makakakuha ng pera? Ngunit nag-aalala din siya sa kalagayan ng kanyang anak na si Tremble. Gustong-gusto na niyang makauwi sa kanilang tahanan at hindi niya kakayanin kung may mangyari ditong masama. Kaya nagdesisyon siya ng isang mabigat na bagay. Pinipilit niya ang kanyang asawa na sumama na siya pauwi dito upang maalagaan ang kanilang anak. Ngunit, ang pinaka-importanteng bagay na kailangan nila ay makalikom ng pera para sa pagpapagamot ni Tremble. Biglang naalala ni Ashu ang jade bracelet na binigay sa kanya ni Ishotai. Tumakbo siya sa loob. Ngunit nahuli siya sa akto ni Mrs. Lee. Sinabi nito na planong nakawin ni Ashu ang jade bracelet, kaya nag-aagawan silang dalawa sa pulseras hanggang sa tumilapon ito at nabasag. Nang malaman ni Ishotai sa kanyang asawa na nais ibigay ni Ashu ang jade bracelet sa kanyang asawang si Ashang upang maibenta, nagalit ito. At nagdesisyon ito na ilipat si Ashu sa servant's house at pagsilbihan sila upang mabayaran ang jade bracelet. Nag-umpisa ang kalbaryo ni Ashu. Ginawa niya lahat ang mabibigat na trabaho, kahit na nalilipasan pa siya ng gutom. Hindi niya alintana ito dahil nais niyang makasama ang kanyang anak na si Shubol. Ngunit sa tuwing lumalapit siya sa kanyang anak, tingin nito sa kanya ay estranghero at natatakot ang bata sa kanya. Nang makita ni Mrs. Lee na nilapitan nito ang bata, kinuha niya ito. Galit na galit ang babae at sinigawan siya. Tinanong nito sa kanya kung paano siyang nakapasok doon at sinabihan siya nito na may maitim siyang binabalak. Pinalayas siya ni Mrs. Lee sa kanilang tahanan. Wala siyang dalang malaking pera, kundi ang baryang ibinigay sa kanya ni Ishotai. Sinubukan niyang bumalik sa bahay na mag-asawang Lee, ngunit ipinagtabuyan siya at binalaan. Naglakad siya pabalik sa tahanan nilang mag-asawa. Nang buksan niya ang pintuan, tinanong siya ng kanyang anak na si Tremble kung sino siya. Sa labas ng kanilang bahay ay may mga batang kumakanta. Kumakanta sila ng panglalait kay Tremble dahil nalaman nila sa mga matatanda na ang kanilang ina ay isinanla ng kanyang ama para maanakan kapalit ng pera. Biglang naalala ni Tremble ang kanyang ina. Hindi ito nagsalita at walang ano-ano ay tumakbo ito. Naiwan si Ashu na natumba sa sahig sa sobrang kapighatian. Ang obrang isinanla ng asawa para magkaanak sa matandang mayaman ay base sa nobelang Aliping Ina. Ang sumulat nito ay si Roshu, ay isang manunulat na lumalaban sa kanyang henerasyon.
Ginamit nito ang kanyang pagsusulat upang ilabas at laitin ang feudal society. Tinunan ang videong ito sa lugar na kapareho ng naisulat sa nobela. Noong ika-13 taon ng Republika ng China, karamihan sa mga kalalakihan doon ay nagpapagupit ng natirintas na buhok, ngunit umaayon pa din sila sa kanilang kultura. Tanggap sa kanilang kultura ang kumuha ng babaeng malalahian kung hindi sila magkakaanak sa kanilang asawa upang may magdadala ng kanilang apelyido na siyang pinakaimportante sa kanilang pamilya. Ang mga kababaihan na nasa mababang antas ng pamumuhay ang siyang kaawa-awa. Kailangan nilang magtrabaho kahit walang suporta at sundin kung ano ang kanilang kapalaran. Sa umpisa ng kwentong ito, nailunod ni Asyang ang kanyang anak at ibinenta ang kanyang asawa. Lahat ng pangyayaring ito ay nag-iwan ng galit sa puso ng makakapanood. Ngunit paglipas ng dapit hapon, si Asyang ay isang taong sunod-sunuran na walang sariling isipan o kaluluwa sa kanilang kultura. Ito ay tanda ng pagiging ignorante, kaya nagagawa nilang magbenta ng kanilang asawa. Ang pagiging bukas sa isipan ang tanging dahilan upang mabuksan ang kanilang isipan sa maling gawaing ito. Ngayong panahon ng sibilisasyon, ang mga kababaihan ay mahina pa rin at inaabuso ng mga taong manloloko. Ngunit patuloy pa din ang pagiging matatag sa gitna ng pagsubok. Huwag nating tularan si Asyu sa mga nangyari sa kanya dahil magiging miserable lang tayo sa ating buhay. Matuto tayong lumaban at bumangon. Maraming salamat sa panonood mga ka-Netflix. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking munting channel, pa-like at comment na din.